Hello guys! Welcome sa aking walang kwentang channel. So nandito na naman tayo para sa panibagong video. Ngayon guys ay i-content muna natin yung request ng ating kasama na si Mac Fury. Sabi nga dito, advice naman sa newbie yung mga kailangan gawin at iwasan sa simula at kung ano-ano ang need pag magta-top up. Para ma-address itong concern ni Boss Mac Fury, no, gumawa tayo ng ating panibagong account. Hindi, panibagong character lang naman ito sa isa kong account, no, sa Daking Dami account, para mapakita sa inyo kung ano ba yung mga dapat gawin dito kapag tayo ay mga newbie pa lang or newbie players sa MU Monarch, lalo magkakaroon ng panibagong server sa susunod na mga linggo. So para magkaroon rin kayo syempre ng guide sa pagpapalakas sa inyong character. Ganon din kasi minsan nung bago kasi ako, marami din talaga akong mga lapses, no, pagkukulang, no, hindi lang para sa jowa ang pagkukulang, pati rin pala dito sa MU Monarch, at mga pagkakamali, no, para hindi rin nyo magawa kapag time nyo na sa paglalaro ng MU Monarch, dahil nga sayang yung mga mabibili nyo if ever, at sayang yung mga hindi nyo mabibili na importante pala sa paglalaro nito at pagpapalakas ng character natin. So sisimulan natin sa pag-create nga ng account. Pag na-create nyo na yung account nyo, may mga guide naman dyan na susundin, yung mga quest nyo hanggang level 100 plus. Okay? Pero dito tayo magfo-focus. Ang gawin nyo kasi sa daily pack, dito sa daily pack kasi, kailangan, para sa akin lang mag-top up kayo ng 55 pesos daily. Kasi sayang para sa mga slight spender, kung kung F2P ka lang, yung free to play ka lang, okay lang kahit na wag niyo mag-top up. Pero mas maganda kasi kung magta-top up kayo dito, yung 55 pesos, kahit wag niyo nang kuhain yung mga yan, yung mga 1,700 kasi yan, yung $29.99. So 1,700 yan. Kahit wag niyo nang kuhain yan, kuhain niyo lang itong daily top up na 55 pesos para meron kasing bigay yan na experience boost at kung ano-ano pa mga additional. Kasi pag nag-top up kayo, makukuha nyo itong mga rebates dito. Itong buff demon, infinite na walang kamatayan na guardian na Satan natin. Tapos yung mga archangel, yan makukuha natin dyan once na tayo ay na-reach yung certain amount ng pagta-top up natin. Tapos kasi hindi lang din kasi doon yung yung bigay ng daily top up or yung sa rebate. Meron din mabibigay din sa atin na mga materials para sa pag-craft ng ating mga archangel at doon sa ating mga accessories. Pero ito ang priority ko kasi dyan yung mga yan na una. Ang hirap mag-craft ng mga wings lalo kapag bago yung server nyo. Ang hirap talaga, hirap makakuha ng mga items. So yan, maganda yung perfect wing yan. Yung isa, yung Archangel, kuhain nyo yan. Pag nakuha nyo yan, piliin nyo lang yung pants at saka yung armor. Kasi nakakraft yung helm, yung boots, tsaka yung gloves. Nakakraft yan guys. Pero yung armor at saka yung pants, hindi yan nakakraft. Ako nga, hindi pa ako kumpleto kulang pa ako ng pants. So, meron pa akong kailangang certain amounts para makuha yon. Tapos ito yung isa, yung daily recharge. Once na nag-top up kasi kayo, makukuha nyo yan. Kaya nga may day 1, day 6 hanggang day 30 yan guys. Meron kayong makukuha ng mga materials dyan. Tulad yan, excellent quart rings. Kailangan nyo para dun sa ACC accessories options natin na mabibigay. So, importante rin yun guys yung dungeon yan na nalulot ng materials dyan, kahit hindi nyo bilhin or hindi kayo mag-top up, papakita ko na lang yan sa susunod na video. Kasi medyo mahaba if ever na doon tayo pumunta. At parang hindi pa ako pwede doon sa level 110 ko guys, or level 100. No? So, ito muna tayo. Para sa akin, maganda yung daily top up kasi nga makakakuha kayo ng mga certain items, materials dito sa mga rebate. Sa recharge, huwag kayong mag-top up dyan. Para sa akin, huwag kayong mag-top up. Nag-top up lang ako dyan nung kinuha ko yung Infinite Angel. No? So, 5,000 pesos yun. Medyo mahal, no, pricey. Pero dito lang kayo mag-top up sa daily pack kasi nga mag-add yan dito sa ating rebate doon sa accumulation ng ating amount. Kapag doon sa recharge kasi hindi nyo yan ma-up. Hindi yan madadagdagan. Tapos dagdagan nyo rin itong sa VIP dahil merong mga additional na points dyan
Tapos makakapasok pa kayo doon sa VIP room or VIP domain. Importante yan guys dahil nga daily lang siya nagre-recharge, parang 1,500 lang yan per point. No, so ang gagawin niyo lang, i-add nyo lang yan hanggang sa ma-reach nyo or mapa-level nyo yan. Dagdagan nyo yan, daily yan. Lagi ko yung ginagawa guys, ever since talaga ng paglalaro ko sa MU Monarch. Lagi ko yung pinapataas. Yan yung daily, ayan yung VIP domain. Maganda dyan sa VIP domain dahil pag pinasok mo dyan, halos kayo lang, no, depende kung ilang kayo naka VIP domain, kayo lang yung makakapag-farm dyan na puro red boss at gold boss lang. So maganda dahil syempre advantage niyan dahil nga makakalot kayo ng mga materials na magaganda. Okay? So lalo na pagka mas mataas sa VIP na napasok nyo. Kasi ako, dati, 2 o 3 lang kami doon sa VIP room, VIP 7 or VIP domain 6. Ang advantage nun, mas mabilis kami nakaka-farm, mas mabilis kaming nakakalot ng mga magagandang materials. Kahit pa paano, advantage siya para sa atin dahil nga nababawi naman natin yung mga nagastos natin. Kasi pinapalevel ko siya dati ng Jazz. Okay? So, yung iba, hindi niya nila ginagawa yun dahil nga iba hindi naman spender. Tayo kasi nung unang laro natin ay semi-spender tayo. Kapag bago pa lang kayo dito sa MU Monarch, tapos anong level pa lang kayo, magpa-level lang kayo nagpa-level kasi may bounty dito na kailangan yung habulin na certain level para ma-claim nyo yung, with certain time ha, para ma-claim nyo yung bounty na set para sa Finrare ba yun? Yun yung isa sa mga hindi ko nakuha dati kasi nga hindi ko siya nakita, hindi ko siya napansin. At bago lang din naman ako sa paglalaro nun. Pero importante yun guys. Yung Finrare na set na yun, maganda yung bigay na options na yun. Papakita ko na lang sa inyo sa susunod na video. Isa yun, additional yun kapag nakakuha tayo ng items na yun na Finrare, okay? So ngayon dito naman, kuhain nyo rin tong, kung may pera na kayo, yung Jewel of Creation, kasi 20,000 yan, 20 plus, yung materials na yan kapag kayo ay bibili doon sa trade. Tapos kuhain nyo rin yung Jewel of Soul and Jewel of Bless. Importante yan kasi sayang din naman. Tapos yung Quartz, kuhain nyo rin ito kapag lagi yan, every one week ata yan, nagre-reset yan. Kuhain nyo kasi pang upgrade nyo yan sa skills at sa skills nyo kasi importante yun kasi pampalakas ang damage. Tapos itong privilege card, kuhain nyo rito kasi ito yung auto loot at saka ito yung makakabili kayo ng potion kahit hindi na kayo pumunta dun sa Laurentia. Tapos itong unicorn, bilhin nyo ito pag may pera na kayo dahil although bound MUC lang naman ito, kaya madali kayo makakapag-ipon. Yun ay additional damage din sa atin. Okay? Hindi ko yung nabili dati, late ko na nabili yan. Tapos itong random teleport scroll, bilhin nyo rin ito dahil nga ito yung reason kung bakit mabilis nakakapunta doon sa, yung kiniklik ko, mabilis nakakapunta doon sa mga red boss, mabilis na lang makapaghanap, makapag-teleport. Pero random yan ha. Ang ginawa ko kasi dati, manually ako naglalakad. Kasi dati naman sa MU Monarch, ay sa MU Philippines, walang ganon. So medyo, nung level 300 na ako, doon ko lang siya na-notify. Doon ko lang na-notice yung may ganon palang items. Okay, di sayang yung pagtatakbo ko dati na pwede naman palang gumamit ng teleport randomly. So yun lang siguro muna guys. Kung natuwa kayo dito sa video na ito, please consider like and subscribe, and also paki-comment naman sa comment section sa baba para masundan itong walang kwentang video na ito, itong guide na to. Maraming salamat and have a good day. Bye bye.